Ito naman yung self-watering style. Dahil ito'y nakalagay sa paso, ay may tendency na yan ay malanta pag umiinit. Kaya magdidilig ka na mga 3 times a day. Ay malaking kanyon, malaking kaabalahan. Kaya sa mga panonood sa video ng iba ay nakita kong gumagawa nito at merong magastos na paraan at merong mura lang na paraan. Ito medyo magastos sapagkat binili ko ng 75 ang isang piraso. Ito naman buti ay di mga dadulang galing sa aming kanyan, nagamit na, used na bottle yan. At na ito ang ginamit lamang namin na itong mga tira-tirang kawayan, kaya hindi ganong mahal. Pero itong ganito, kung yan ay 70, itong ganito 5 piso lang naman. 5 piso lang. At na ito naman binili ko ng 4. Ito yung sako ng bigas sa bayan, 5 piso din. Mas marami yung kanyang laman. Ay kung pagtitipid ang inyong gusto, maganda na yung ganre kasi 5 piso lang. Oh, tig 5 piso lamang yan. Ay ito, maganda-gandang tingnan. Pero 70 pesos yan. At yan, kung tubig lang ang ilalagay natin, ay pangkaraniwan lang yan. Alam ba nyo na mayroon tubig na maganda? Ito yung tubig na maganda, oh. Yung nabubulok na kahoy. Kumuha kami kanina ni Randy, naghanap kami ng nabubulok. At aking ibinabad. Ito mas maganda kung magdamag. Medyo pag ito'y magdamag, brown na sa umaga yan. Kaya itong mga ganitong kahoy, huwag niyong hahamakin yan. Napakatindi yan. Pinakikinabangan na ng maraming may buhay yan. Marami silang nutrients na nakukuha dyan. Kaya ang dami nang nangangain dyan. At yan ay isang napakagandang liquid fertilizer. Kasi itong kahoy na ito, kinuha na niya sa lupa, yung pinakamaganda ng lupa, mga 20 years. At ang siya'y pinutol, hindi naman gano'ng magandang kahoy, iniwan lang. At yan ay pinagpipistahan ng maraming may buhay. Pag makakita kayo niyan, inyong kukuhain. At kung mayroong grinder, kung may mga pandurog, magandang madurog yan, at pagkatapos ay ibababad nyo sa tubig ng magdamag. At itong mga pinagbabarang ito ay ilalagay nyo sa ibabaw ng mga halaman. Ayan. Para hindi masayang. Yan ay tuyo na. Napakaganda niyan. Dahil pagka walang takip yan, pagpatak ng ulan, yung lupa ay magpupuntahan dyan at masisira yung ating halaman. Nasisira yung kanyang paglaki, nagkakaroon siya ng sakit. Dahil na yung lupa ay nakakulapol sa kanya. At ito naman tubig ay ating sasalain. Tingnan nyo, may kulay na, no? May sustansya na nakuha. Yung mga pinagsalaan, ilalagay natin dyan. At lalabas tayo sa aking garden, hahanap tayo ng mga halaman
na ihahalo natin sa tubig para mas gumanda at makinabang ang ating mga halaman sa paso. Tayo na doon sa labas ng aming garden. Ngayon ay gagawa kayo ng liquid fertilizer na fresh. Hahanap kayo ng malalambot na halaman na pwedeng pigain ng kamay at yan ang ihahalo ninyo sa tubig. At pipili kayo ng halaman na masusustansya. Ito, napakaraming vitamins at minerals. At ito'y pwedeng gulay at pwedeng gamot. Pag-aaralan ito sa susunod. Pag ito'y nilamas nyo ng kamay, pwede ninyong yan ang inihahalo sa tubig na pandilig. At meron kayong magandang liquid fertilizer na saganang-sagana sa vitamins, mineral, at matindi pa doon sa chlorophyll ang kanyang amoy gamot. Kaya mangunguha tayo ng kaunti. Wala kaming pambayo, walang blender, ay di aming nilalamas lang. Ihahalo sa tubig para makain ng halaman. Itong aming ang tawag dito sa damong ito ay baho-baho. Pero sa amin, damong hapon. Kasi daw ng panahon ng gera, ang mga Japanese pa nagkakasugat ay nangangain ito, tagtatapal nito para maiwasan ang infeksyon. At ito ay napakasarap na gulay. Pwedeng salad. Lalamasin mo ng ganyan mura. At pwede ng salad yan. Pwedeng ilagay sa mga sinigang na isda. Ang ganda na ng kulay ano. Nagsama yung brown ng kahoy at yung green ng dahon. Napakasustansya na yan. Pwede ngang inumin ng tao yan eh. Ngayon, i-a-adjust naman yon para papatak siya na parang swero. Pwedeng kaunti lang patak kasi pagka hindi umuulan, kapag umuulan, paunti-unti lang. Depende sa inyo. Kung saka sa pangangailangan ng halaman, kung mangangailangan yung halaman ng maraming tubig, ay di inyong i-adjust. At least ay maubos siya hanggang tanghali o maubos hanggang hapon. Kaya kung maraming mga, saka dapat ay iba't ibang dahon. Bukas ibang dahon naman. Ang ilalagay namin bukas ay aloe vera naman. O dahon naman ng saging. Mga katawan ng saging na yung natutuyo na, napakaganda nun. Dayami, mga damo. Pagka makuha na natin yung medyo brown na yon, itatakip din natin sa mga halaman. Kaya doble yung pakinabang din eh. May pantakip kami, nakakuha na ng pang-abono, mayroon pang pantakip para hindi masira ng lupa. Kaya yung ginagawa ni Randy, kanyang ina-adjust para pumatak na parang swero. Hindi na kailangan napakaraming tubig. Yan ay pag may pumapatak-patak diyan. At saka yung dahon ng halaman na magde-decide. Hindi nalalanta, maganda, edi tama lang yung kwan. Kapag nalalanta ng kaunti, kulang yung inyong tubig. Ito isang, sa tingin ko ay kwan, makakahingi kayo ng mga ganyan, mga balat-balat sa palengke, mga pinaghugasan ng isda, pinaghugasan ng karne, pwede nyong ilagay dyan.
Kaya maraming source. Sa mga magbabalat, hihingi kayo, tatadtarin ninyo, ibababad yun na magdamag. Yung mga pinaghugasan ng plato, mga pinagbalatan ng gulay, yon, ikakuha ninyo yan. Maganda din dyan yung ipanampalay, ibababad sa tubig magdamag. Dark green yun pag umaga na. Napakagandang pandilig nun. Sa ganyan ay talagang sigurado ninyo na yung pinagkuhaan ng sustansya ng inyong halaman ay galing sa inyo. Talagang pampalusog talaga. Sikapin ninyo na yung inyong makukuha pampalusog. Ang mga balat-balat, balatang carrots, balatang kamote, sayote, kalabasa, napakagandang fertilizer niyan. Okay, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Natural Wellness ni Pastor Bill. Nakaligaya ng puso ang nangyari at yan ay may takip na yung paso. Kaya hindi natatalsik ang lupa dyan. Napakaganda naman ang kulay ng ating pandilig. Talagang green. Yan, huwag yung kalimutan ng paso ay tatakipan na nagpapalamig. Ang dayami, itong kokopet, itong mga damo-damo, nagpapalamig yan para lagi mayroong moist yung lagi na mamasa-masa yung lupa. Sa gayon na yung halaman ay maligaya na laging may presence ng tubig. Kasi tubig ay napakahalaga sa kanilang paglago. Sana'y kayo nakinabang ng kaunti sa ating pinakita ngayong hapon.